Hold your breath. Okay? Ten, 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 ten. Lisa, tagos yan sa kipay mo. Alright. 2017, ayon sa Puting Ahas, ay kasama pala ang walang iba kundi si Kuting ng Norte sa narco list. So hindi lang siya typical na pulboronic, kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating Puting Ahas. So I challenge you, Kuting, buwa ka nang inan yung lahat, sumagot kayo sa aking expose na ito ngayon. At anong nangyari, mga kababayan? Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Amy, okay, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya. At ito ay, kakausapin niya, ayusin niya na umalis sa ganong bisyo, sa ganong klaseng kamunduhan, yung may kasabwat siya, may protector, you know what I mean? So yun pala ang chika boom boom dyan, mga kababayan. Kaya naman pala, for the first, second, inaugural, what do you call it? State of the Nation address niya, wala siyang binabanggit tungkol sa droga. Bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo? Kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. And I hope Pangulong Duterte, lumabas mismo sa bibig ni Pangulong Duterte. So ako po wala akong kinalaman dito. Inosente ako. Okay? Wala akong kasalanan. Ako ay walang kamuwang-muwang. Okay? Kunyari, kapapanganak ko pa lang. So nagsisimula pa lang ako magsalita. It just so happen, yung salitang yun, nanggaling yun sa mga tao mismo na naka-witness ng pangyayari. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, di ba, nakiusap, naaayusin nila itong pagiging involved ni Kuting sa pulburon. Pero tuloy-tuloy dahil, mga kababayan, nung time di ba, na 2016 election, okay? Natalo si Kuting. Maliban doon sa manikluhod si Amy, si Kuting ay talagang down na down, kaya nagpulboronic ever. Nagpulboronic talaga siya ng bonggang-bongga. At ang sabi ni Pangulong Duterte, okay, Pangulong Duterte ha, itama mo ako kung mali ako dito, okay? Ayon sa aking Puting Ahas, sabi ni Pangulong Duterte kay Senator Amy, parang hindi eksakto ganito yung pagkasabi, pero ito yung konteksto ng kanang mensahe. Ayusin mo yung kapatid mo, okay? Dapat marunong siyang humarap ng defeat or challenge sa buhay niya. Paano siya magiging effective leader, which is hindi siya leader, kung hindi niya kayang harapin ang pagkatalo? Actually, hinarap niya. Kaya siya nag-electoral protest. Smartmatic, labanan natin. Sabi niya, ang Smartmatic, alam mo, Marliga, di ba? Mga ganun mga interview ko sa kanya. Ang Smartmatic, nandiyan sa Pilipinas, hindi para magbenta ng mga automated election, kundi magbenta ng dayaan. Coming from Kuting. Pero again, after niyang manalo, nga wala na kasi lingid sa ating kalaman, based sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong, nakipagsabwatan para sila at ang asawa niya. Okay, balik tayo kay Kuting. Okay? So yun yung chika boom boom ng aking Puting Ahas. Alright? Na hindi kayang harapin ni Kuting kasi ineffective. Talagang incompetent siyang leader dahil mga palangga, pag si Kuting ay inabot ng tamad, magkukulong sa kwarto, magmumukmok, at walang sino mang makakapagpalabas sa kanya kapag hindi na siya ready. It's the same thing ng ginawa ni Kuting noong bombing and lindol sa Surigao. Ito recently lang, December 2 and December 3 event. So, dahil hindi niya kayang, he's not a leader.
He is a pulboronic person. Okay? Kamkamero, lahat na ng kasamaan nasa kanila. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Enrico, thank you. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Kung hindi niya kayang harapin, mga kababayan, ang sarili niyang problema. Kaya how much more ang problema ng 110 million or so Filipinos? Kung hindi niya kayang bumangon sa sarili niya dahil lugmok siya sa pulburon, paano niya pababangunin ang taong bayan? Yan ang tagline niya, di ba? Sama-sama tayong babangon muli. Ang pinabangon ng mga hinayupak, ang mga smuggler, ang mga pulboronic. The reason why, mga kababayan, ngayon pinagtagni-tagni ko na based on sa mga statement ng ating puting ahas. Kaya naman pala, kasama nila balikan natin to. Kasi yung mga kakilala pa lang sa akin, baka na-miss nyo to. Okay, kaya naman pala, yan si Mark Sayarot na nahulihan ng 2 tonelada, okay, na-intercept yung kanilang mga epektos papuntang Australia, mga kababayan. Ano palang, pulburon palang pinag-uusapan natin dito, ha? So yan, okay, yan si Mark Sayarot ay kasama nila sa kanilang state visit. Bago na sakote yan ng PDEA at ang grupo ng mga, ating mga authorities ng hinuli yan. Na-vlog ko na yan paulit-ulit na lang. Nire-remind ko lang kayo, the reason why pala, kaya lagi niyang bit-bit ang pulburon dealer, pulburon manufacturer. Kasi he's part of it. Okay? Mga kababayan, imagine niyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Mark Anthony Sayarot, ako ba ang nagsabi na siya ay pulboronic? Nahuli siya, nakita niyo yung mugshot. Non-bailable, pero nakakalaya dahil, sinabi ko nga sa inyo, binibigyan pa ni Kuting, ayon sa puting ahas dyan, ng PSG. Imagine niyo, sinisira na niya yung kinabukasan ng Pilipinas, kumikita sa pulburon, lahat, tapos binibigyan pa ng ng security ni Lisa Ahas at ni Kuting at ni Tambaluslos. Jutang ginina palangga, luging-lugi ang Pilipino dyan. Ako ba ang nag-invento na si Sayarot? Ayan ang kanyang mugshot. Ayan yung time na nahuli siya noong November 18. Yan din yung picture na magkasama sila ni Kuting. That was September, nung first time silang pumunta dito sa New York. During itong nananalo siya ng 2022 because of the Smartmatic help. Alright? So ngayon, imagine ninyo. Kaya si Pangulong Duterte, sabi ko, may hawak na alas yan. Hindi lang yan ng alas na sinabi ko sa inyo. So ngayon, ito na ang challenge ko, Senator Amy. And ikaw din, Daryl Yap, makinig ka, direct. Kaibigan ko yan eh. Pero kahit kaibigan ko yan, pag may mali yan, kaya kong pitikin ng tenga niyan. Okay? Makinig kayong dalawa ni Senator Amy. Senator Amy, alam ko na ipit ka na. Okay? Mag-usap tayo masinsinan. Ikaw direct, kasi kaibigan ka, di ba? Mag-advise ka. I don't know kung paano mo siya ina-advisean. Di ba? I know na ikaw, punta mo na ito kay Daryl Yap. Ikaw, direct Daryl Yap. Nakikita ko yung mga post mo. Kahit pa paano, nag-like, share, nag-share tayo ng mga chuba-chuchu. Okay? Nakikita ko yung andyan yung nag-aalab ang iyong puso para sa tao, para sa katotohanan, para sa taong bayan. Right? But, pwede ba i-advisean mo ang iyong manang Amy, Senator Amy, na mamili siya? Taong bayan o kapatid niya? I know it's hard. Alam kong mahirap pumili between kapatid, dugo at laman mo yan eh. Di ba? Mahirap pumili. Di ba? Dahil dugo mo yan, kapatid mo yan. Pero naman, Senator Amy, sabi ko nga, may sala ka dito eh. Actually, may sala tayong lahat. Dahil, what? Bumoto tayo ng pulboronic, sumuporta tayo ng pulboronic. Pero I will take it back again. Paano naman tayo nagkasala?
Hindi naman tayo nagpupulburon. Hindi naman tayo nagnanakaw. 'Di ba? Nabudol tayo dahil ang sabi sa atin, ibabangon muli. At I'm glad dahil yung mga tao dito na hindi bumoto kay Kuting, ay talagang tama kayo. Alright? So ngayon, Senator Amy, I challenge you. Lagi kong binibigyan kita. Magtatapos na yung taon. Hindi ako nagbibiro. Hindi niyo ako bayad. Wala kayong pwedeng ibato sa akin. Sinuportahan ko kayo. Wala kayong ni isang one-liner na sentence o text ko sa inyo or video message or recording or whatsoever na maipoproduce na ako ay humingi sa inyo ng pabor. Senator Amy, baka naman. Diba? Wala akong ganun. Hindi ako katulad ng mga vloggers na nabubuhay sa payola. Sanay ako magbanat ng buto. Diba? Naikwento ko na yung buhay ko sa inyo. Working student ito, Day. Maagang na jaunties. Habang nag-aaral, gumigising ng alas 4 ng madaling araw, naggagayak na mga paninda papuntang eskwela na yan. Witness yan, mga college friends ko. Naggagayak na mga paninda ko para sa mga college friends ko. Kaya thank you dahil bumili kayo. Okay? Para makapag-aral lang. Din sa hapon, nagtatrabaho sa fast food. Talo ko si Ani Batong Bakal. Tatalbugan ko yan. Then maagang na jaunties, hindi tumigil sa pangarap. Okay? Habang nag-aaral, jaunties ang lola mo. O, tuloy pa rin ang ligaya, di ba? Ganon. Kaya kong harapin ang challenge. Hindi katulad mo, Kuting. Okay? Konting kibot lang, natutulog ka na para kang mantika. Right, Miss Susan Ogario? Ngayon, balik tayo kay Senator Amy. Hindi ako katulad, at ano ba pinag-uusapan natin dito? Ang tawag dito? Ang question ko pala, wala kayong maibato sa akin kasi nga, hindi niyo ako bayad. Walang kayang tumapat. Ipagyayabang ko yan. Walang kayang tumapat sa akin ng bayaran. Kasi kapag bayad ka, kahit 5 piso, 10 piso, 100, 200, 2 milyon, ibig sabihin wala kang kaluluwa, wala kang kredibilidad. And you can't find any evidence na magpapatunay na si Maharlika ay sinungalingan ng pera. Wala. Yan ang binintang sa akin dati ng mga dilawan na ako ay bayaran ng mga Marcos. And now, dahil kinikriticize ko at inilalabas ko ang kadyotaan ni Lisa, yung hinayupak na yan, na nagpapatakbo ng Pilipinas. Okay? Ngayon, kung kayo ay may ginawa sa akin na ako'y nanghingi ng pangkain o anything, ilabas nyo. Pero wala kayong mailalabas. So that's why I challenge you, Senator Amy, na mamili ka. Ang kapatid mo o ang 110 million Filipinos na naghihirap dahil sa pagkonsinti mo sa mga kapatid mo. Kung totoo ka sa iyong salita, Daryl, baka hindi nanonood si Senator Amy. I hope nanonood ka. May kaibigan ba si Daryl dito? Inform Daryl Yap. Sabihin mo kay Senator Amy na mamili siya na gusto na naming matapos ito. Dahil hindi, sabi ko nga, Senator Amy, papatayo kita ng rebulto. I promise that. I will spend money for your rebulto. Pag nagsalita ka, dahil mahal mo ang Pilipinas. I-bukelya mo na yung kapatid mo. Alam ko mahirap. At alam ko hindi lang ikaw ang galit na galit. Even ang mga iba niyong relatives. Dahil sa ginagawa ng kapatid mo at ng sister-in-law mong aswang na butod. Di ba? Kung mahal mo ang bayan, Senator Amy, lahat tayo mamamatay. Okay? Sana, pag dumating na yung mga time natin, dumating na yung time mo, titingalain ka ng tao dahil pinili mo na ipagtanggol ang 110 or so million Filipinos sa isang personalidad na it just so happened kapatid mo. Mga palangga. So mamili ka, sabihin mo sa taong bayan kung ano ang real deal. Okay, gusto niyo susunod na expose. Mga kababayan, di ba sinabi ko sa inyo na nung nag-muscle spasm, si Kuting, nataranta si Lisa kasi akala niya mamamatay na si Kuting. Alright? Kasi nga naman, pag natsugi si Kuting,
Sinong papalit? Di ba si Sara? Kaya ngayon, minamadali nila na ipasok ang ICC. O nakapasok na. Tanggalin si Sara, sirain, lahat ng college yan, gagawin nila. Ang mga Duterte gusto nilang burahin sa mapa ng Pilipinas. At gusto nilang mamayagpag si Romualdez, Araneta, Marcos, mga buwaka ng ina. Okay, so here's the thing. Nakarating sa akin na kinakausap si Kuting. Hindi ko lang alam kung si Amy ba kumakausap, ibang relatives niya, na bumaba ka na. Pinabababa na siya sa kanyang pwesto na isang first gentleman dahil hindi naman siya ang nagpapatakbo. Ayon sa ibang mga puting ahas ko na naniniwala kay Marcos Sr., imbes na hindi paniwalaan ang mga dilawan sa 30-something years, 36 na pagbabato na ang mga Marcos